Para sa mga pulis ang desisyon kung sino ang tunay na anak ng pamilya Go. Ikaw? Miss Go. Ning Yue, determinado kang palabasin akong masama. Kung tatawag talaga ako ng pulis, tutukoy nila ang aking tunay na pagkakanilan at malalantad ang katotohanan. Ang malas talaga, ang manernete na bahira ng babaeng ito. Hihilingin ka sa panganay kong kapatid na bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Huminto ka. Iwanan mga susi at iyo kong ulo mo bilang paghingi ng tawad. Maaari kang humalis. Ning Yue, sadyang pinapuntere mo ako. Gusto ko lang malaman ng lahat na isa ka lang anak ng isang lingkod. Hello, Mr. Go. Pumuntang nakababata kong kapatid sa Manor ngayon. Hinahanap ako ng kuya ko. Pero hindi ko siya makontak sa telepono. Pwede ko ba siya makausap? Anan? Anan? Nandyan pa ba siya? Nandito pa pero... Kuya, nasa Manor ako. Hulaan mo kung sino nakita ko rito. Si An-An, nagpanggap pa siyang ako at pumunta sa Manor ko. Sinira pa niya ang cellphone ko. Anan? Bumalik ulit siya. Pupuntahan ko siya para singilin siya. Ikaw anak ng pamilya Go? Pasensya na po, miss. Hindi kita nakilala ngayon lang. Miss, tingnan mo. Inaalagaan naman ng mabuti ang Manor nung mula nung binili ni Mr. Go. Sa tingin mo, may iba pa bang kailangan nating bilhin? Salamat sa iyong pagsusumika, Butlerloo. Ito inalagaan mo ng mabuti. Miss, please, malabo lang ang paningin ko. Hindi kita nakilala kanina. Miss, huwag mo kong sisihin. Kung darating muli si Guanan sa susunod, alam mo kung anong gagawin mo. Tama. Bibili ako ng magandang aso. Kung dadating siya muli, hayaan ko siyang kagatin ng mga aso. Nakakainsulto talaga ng mga aso para kagatin ng isang tulad niya. Okay, alis na ako ngayon. Salamat sa iyong pagsusumika. Okay, miss. Mag-ingat ka. Hoy, Ning Yue, bakit napagkapabaya mo? An-An, sinusubukan mo ba akong patayin? Nagbibiro ka ba? Huwag kang masyadong gabahan. At saka, napakalayo ng lugar na ito. Kung tamaan talaga kita at mamatay ka, walang makakakita. Si Shen, alis na tayo. Ikaw? Pasensya na. Mag-iingat na ako. Nung unang sinaktan ka ng mga tagahanga ni Ishaw, hindi pa naghilom ang sugat mo. Ngayon, nasugatan na naman ang kamay mo. Lalo lang lumalakas ang loob ni Guanan. Kung hindi ako nasaktan, titigilan sana ako. Oh. Huwag kang gumalaw. Nga pala, ang mga kapatid natin, nabalitaan nila na sugatan ka. Pupuntahan ka nila sandali. Sabihin mo sa kanila tungkol sa natamo kong pinsala. Hindi mo na kailangan ipaliwanag pa. Alam kong mahalaga sila sa'yo. Kapatid! Kapatid! Okay ka lang ba? Mag-iingat ka kayong dalawa. Ayos lang ako. Pinainom na ako ni Kuya ng gamot. Ano? Si An-An ba ang nakasagasa gamit ang kotse? Walang pakialam si Mother Lu. Hindi alam ni Mother Lu. Sobrang sama talaga ni An-An. Kailangan niya magkaharap ng isang taong mas masahol pa sa kanya. Ang tinutukoy mo ba ay ang sugarol niyang ama sa probinsya? Ang asawa ni Mother Lu. Dumating siya sa pamilya nating Gu at nagdulot ng gulo. Nang maglaon, pinalayas natin siya. Naalala niyo ba? Si Mother Lu, ayaw niya magdusa si Guanan. Kaya kinuha siya para tumira sa ating bahay ng 2 taon. Pero itong si Guanan, isa siyang traidor. Hindi lang siya marunong magpasalamat. Maraming beses pa niyang sinubukang saktan ng ating nakababatang kapatid. Ngayon, wala na tayong dahilan para maging maawain pa sa kanya. Kaya gusto mong sabihin sa kanya ang tungkol sa katotohanan ng pagpasok ni Guanan sa pamilyang Meng. Mahuhulaan mo agad ito bilang isang panganay na kapatid sa pamamagitan ng pagpapadala ng balita sa kanyang sugarol na ama pagdating sa aking intensyon. Ibig sabihin ba nito, ang bawat masamang tao ay may sariling karma? Paano kayang isang taong nalulong sa sugal buong taon ay pababayaan lang ang isang punong pinagmulan ng pera sa harap niya? Kapatid,
Huwag kang magalala. Kung ang pangalawang kapatid na ang kumilos, siguradong walang butas ang plano. Hintayin mo lang ako. Libre ako ng 2 araw. Dadalhin kita sa mall para mamili ng mga magagandang damit. Ikaw talagang pinakamabait sa akin. Anong problema? Pasensya na. Biglang sumakit ang tiyan ko. Kailangan ko munang pumunta sa CR. Nga pala, ito ang panloob ng card ng grupo mo. Magagamit mo ito bilang unlimited shopping card sa mall na ito. Naaalala mo pa ba kung paano ito gamitin? Para sa pambibili, ibinilak ko ang card sa iyo nung umalis ka sa bahay. Ngayon, ibabalik ko ito sa tunay nitong may-ari. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Ang buong mall nito ay pagmamay-ari natin. Kapatid! Babalik ako saglit. Anong ginagawa mo? Kung hindi mo kayang bayaran yan, huwag mong hawakan. Paano ko ito ibibenta kung marumi na? Kailangan kong maramdaman ng tela ng damit para malaman kung sulit itong bilhin. Huwag mong dalhin ang kakapusan mo sa pag-iisip sa tindahan namin. Kung hindi mo kayang bilhin, umalis ka na lang. Ang babaeng to? Nasa 2024 na tayo? Bakit may mga magkikitid pa ring utak tulad mo? Ano mong pinagsasabi mo? Hindi ba ikaw si Gong ni Yue? Buhay ka pa rin pala at ang tindi mo pa rin mga asar. Kaya mo bang bumili ng mga mamahaling damit? Gamit ang perang kinita mo sa pagbebenta ng mabahong tokwa? Tendera ka pala ng mabahong tokwa, kaya palang layo ng amoy. Hindi ko kayang pilang mga to, pero kaya mo ba? Si Anan ay bahagi ng pamilya Gu, ang pinakamayamang pamilya sa North City. Hindi lang basta isang piraso ng tela kaya niyang bilhin, pati ang buong mall. Miss Gu, piliin mong kahit anong gusto mo. Pumili ka lang, akong bahala sa bayad. Gusto ko to. At ito rin. At ito pa. Kung ayaw mo ng iba, ibalot mo na lang para sa akin. Sige, Miss Gu, tutulungan kitang mag-impake. An, kailangan mo ba talagang bumili ng ganyan karami? Anong problema, Mr. Meng? Ang lahat ng to, ilang milyon lang naman. Hindi mo ba yung gastusan? Ikaw ang barangal na Ginoong Meng, hindi mo ito kayang tiisin. Anong pinagsasabi mo? Ako ang presidente ng main group. Hindi ko kayang bayaran ng 1 o 2 milyon. Kaya ko pa maglabas ng 10,000. Ay, nako. Diyos ko, Miss Gu, si Mr. Gu Meng, mahal ka talaga niya. Sabi mo, nakabili ka ng napakaraming magagandang damit. Kailangan mo pa bang magdagdag ng ilang accessories? Mga bag, quintas, scarves, at iba pa. Para mapantayan nila yung marangal na ugali. Mr. Meng, kung mahal mo, bibili ka talaga para sa kanya. Zishen, bilhan mo ako ng ilang karagdagang accessories. Anan, sabi mo malapit na magbago ang panahon kaya dapat mas konti lang bilhin mo. Sabi mo hindi mo na kayang maisuot lahat ng binili mo. Ming Zishen, kung hindi mo ito bibilin para sa akin ngayon at ipapahiyaw mo ako, hindi na kita kakausapin. Hindi pa ako konektado sa Go Group. Hindi ko magagawa. Pero ganito na lang, pumili ka muna ng mabuti. Tawagan mo ako, babalik ako kaagad para bayaran. Miss Gu, mangyaring magtanong, tutulungan kita sa pagpili ng damit mo. Parizang, pahiram muna ng pera. Kailangan ko ito agad. Pwede mo bang ipadala ito? Miss Gu, narito yung mga damit. Ang kabuang halaga ay 1.7 million. Maya-maya darating si Shen para magbayad. Maupo ka muna saglit, kukuha ko ng tubig. Nakita mo ba yung Yue? Gaya ang pagkikitungo sa anak na babae ng pamilya Gu. Ikaw, isang mabahong nagtitinda ng tuko. Huwag mo nang isipin ay kung parang sarili mo sa akin. Ang agwat natin ay tulad na isang malalim na bangin na hindi mo kailanman matawid. Oo, ang pagitan natin ay tunay ng isang malalim na bangin. Pero sobrang curious ako, kaya gusto kitang tanungin. Nagtitipid buwan-buwan at nagpapakahirap lang para lang makapamuhay ng maramya. Nakakatuwa bang magpapanggap ng ganito paminsan-minsan? Anong ibig mo sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Alam kong lahat tungkol sa'yo. Ikaw, isang anak ng alipin. Anong uri ng perang mayroon ka? Meng Yue, hindi mo lang matanggap ang sarili mo. Nainggit ako sa'yo. Anong dapat kong ikaselos? Nagsiselos ba ako dahil pinulot mo lang ang isang bagay na tinanggihan ko? O nagsiselos ako sa peking pagkatao mo?
Kasama mo si Ming Zishan. Tapos sa pagkakalilan mo bilang si Miss Gu, sinabi mong pege ka. Pero hanggang kailan mo siya maluloko? Maaaring maloko siya saglit, pero pwede ba siyang lukuin habang buhay? Sino ka para manglakas loob na kontrahin si Miss Go? Miss Go, ayos ka lang ba? Bakit hindi ka nalang humingi ng tawad kay Miss Go? Paano mo nag-go insultuhin ako? Hindi ka ba natatakot na paalisin kita? Sino ka ba? Isang mabang tendera lang ng tokwa? Masyadong itinaas ang sarili mo. Kung hindi ka hihingi ng tawad kay Miss Go, tatawagin ko ang mga gwardya para papalisin ka dito. Ayos na magpapanggap kang nagmumula sa mahirap na pamilya. Pero paano mo nagaw magpapanggap na kabila sa high-end na shopping mall? Dahil anak ka ng pamilya Go, hindi mo ba alam na ang mall na ito ay ang pag-aari ng pamilya Go? Syempre. Alam po ang tungkol sa sarili kong shopping mall. Talaga ba? Pumunta ako rito para magsagawa ng inspeksyon. Sinang mag-aakala makakatagpo ako ng malas na tulad mo? Miss Go, hindi mo na kailangan makipagtalo sa kanya. Sino na lakas loob? Tawagin ang manager mo. Gusto ko siyang kausapin kung paano niya pinamamahalan ito. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan may papatawag ng aming manager? Dahil ang apelyido ko ay Go. Ako ang tunay na anak ng pamilya Go. Dahil ang apelyido ko ay Go. Ako ang tunay na anak ng pamilya Go. Ning Yue, nagpanggap kang anak ng pamilya Go. Niloko mo si Kuya Zishan. Matapos kang itapon ni Kuya Zishan, niloko mo na naman ang kuya ko at nanligaw ka sa pangatlo kong kapatid. Ang kapal na mukha mong magpanggap na ako. Tama ka, An-An. Bila anak ng pamilya Go, hindi ka malang makalabas ng pera. 1.7 million lang naman, diba? Magbayad ka. Paano kung walang pera? Binibigyan ako ng panganay kong kapatid na 10-10 milyon bilang baon bawat buwan. At ito ay dahil kay Kuya Zishan. Sabi niya, gusto niya itong ibigay sa akin. Kaya hinintay ko siyang lumapit at pabayad. Kung hindi, bibili ako siya sa gigla. Hindi mo alam tama. Ang Go Group ay may panloob na card ng Go. Gamit ang card na ito, maaari kang bumili sa anumang establishmento ng Go Group nang hindi gumagamit ng bank card. Siyempre alam ko yan. Kung ganun, ilabas mo at ipakita sa amin. Hindi ko ito dala ngayon. Nagkataon lang. Meron ako nito. Nasa loob ito ng Go Group. Paano mo nasabi isa akong tendera ng tufo? Ano? Anak ng pamilya Go? Sinong magkakapagsabi kung saan mo lang kinuha ang card na yan? Baka nagpapanggap ka lang. Isa lang itong ordinaryong card. Ngunit ang card na ito ay isang tunay na panloob ng card ng Go Group. Ikaw ba talaga? Ikaw ba ang tunay na anak ng pamilya Go? Ngayon alam mo na kung sinong dapat pagkatiwalaan. Paumanin Miss Go. Gaya lang ako nagbalag sa katotohanan. Ang babae nito, ang kabuong halaga ng mga binili mo ay 1.7 million. Mangyaring magbayad ka kagad. Sinabi ko kay Zisha na siya ang magbabayad. Paumanhin, pero kailangan mong bayar ito ngayon. Ano? Balag ka ba? Hindi mo ba alam na akong tunay na anak ng Go Girl? Tatawagan ko si Kuya para tanggalin ka sa trabaho. Ngunit ang babaeng ito ay may panloob ng card ng aming kumpanya. Ang panloob na card niya? Baka naman nakuha lang niya ito dahil nang liga sa panganay at pangatlo kong kapatid. Sino bang makakuha niya ng basta-basta? Tingnan mo ako. Ako ay naka-branded ng mga damit mula ulo hanggang paa. Samantalang siya, hindi ko alam kung saan lang niya nakuha ang mga suot niya. Hindi mo ba alam na ang tunay na anak ng Go Group ay hindi dapat mukhang ganyan? Mabilis na tawagan ng security guard. Security? Ikaw ang dapat kausapin. Anak ako ng pamilya Go. Ikaw, isang hamak na babae mula sa probinsya na kumikita lang sa pagtitina ng mabawang tokwa at ngayon nagbabalak makapasa sa lungsod. Ang kapal na mukha mong pumunta rito at magpanggap ng tagapagmana ng Go Group. Tigil niyo yan! Itigil niyo yan! Pangatong young master? Gusto kong makita kung sino ang naglakas loob ng manggulo at mga pisa kapatid ko, ang prinsesa ng pamilya Gu. Ang prinsesa ng pamilya Go? Kapatid, hindi ka dapat basta-basta nagsasalita ng kasinungalingan para protektahan siya. Isa siyang mandaraya. Si Yoyo ay isang mandaraya. Sino ka ba? Anak ka lang ng isang alipin. Kami ang pamilya Gu ay mabait na pinapasok ka dahil sa iyong ina. Ngunit sa halip, paulit-ulit mong ginagamit ang pangalan ng pamilya Gu para makakuha ng pribilehiyo at pabor. At ngayon, maglakas loob ka mga pinang pamilya Gu? Anak ka na isang alipin. Ang lakas ng loob mong magsinungaling sa akin. Mr. Gu, kasalanan ko ito. Lahat ito'y kasalanan ko. Teka muna, ang dapat mong hingin ng tawad ay hindi ako. Miss Gu, patawarin mo ako. Hayaan mo na ako sa pagkakataong ito. Magagawa mo kahit anong gusto mo.
Maaari ka magipagsundo kung ano ang gusto mo. Yun ang ibig kong sabihin. Ayos lang yan. Ang paghuhusga sa mga to batay sa kanyang hitsura ay isang makitid ng pag-iisip. Kung ako ay isang ordinaryong mamimili ngayon, hindi ba ako magdudusa sa paggawa ng aking karapatan, kaya pinalis kita. Ikaw naman, hilayan siya palabas ng mall at ilagay sa blacklist magpakailanman. Gawin mo ang sinabi mo bawat buwan at sa hinaharap ang ari-arian ng pamilya Gu. Ikaw Guanan ay hindi pinapayagang lumapit pa. Dahil sa'yo, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ikaw babae, ikaw ang may kasalanan. Ikaw! Kapatid, pagod na ako. Umuwi na tayo. Umalis ka na dito! Ano ginagawa mo? An, bakit mo ako sinisisi? Ano bang nagawa ko? Sumagot lang ako tawag mula sa trabaho at nag-chat ng matagal. Bumili ka na na damit? Parang hindi ko na maitago ang tunay kong pagkatao ng matagal. Kailangan ko makahanap ng paraan para mahuli si musician bago ako tuloy mabunyag. Dumating ang pangatlo kong kapatid sa mall. Hindi niya ko papayagang makasama ka. Nakipagtalo pa siya sa akin. Pero Zishan, tunay kitang gusto. An, pinapahirapan lang kita. Zishan, bakit hindi na lang natin ibigay ang sertipiko sa kanya? Kunin mo na, para matapos ng lahat ng ito. Dahil kapag nagkakataon, hindi maglalakas to ang tatlo kong kapatid na ipahiya tayo. Kahit hindi sangayon ng pamilyang Gu, habang kasama ko si An, lahat ng pag-aari niya ay magiging akin. Tara, puntahan natin. An, sabi mo kasal na tayo. Kailangan pa ba maglaan ng oras para ipakilala ko sa iyong mga magulang? Zishan, alam mo naman ang mga magulang ko na nasa ibang bansa buong taon. Naghihintay sila ng Chinese New Year. Okay lang ba kung isasama kita para makikilala sila sa Chinese New Year? Sige, nakikinig ako sa'yo. Anan! Sino ito? Siya ang bago naming kasambahay. Pinapunta ko ng panganay kong kapatid para makalimutan kita, Zishan. Paano kung bumalik ka muna sa kumpanya? Sige, alis muna ako. Anong ginagawa mo dito? Madam, paano nga naging mayaman ngayon? Hindi mo man ako nakilala? Kung may kailangan ka, pumunta ka sa aking ina. Huwag kang lumapit sa akin. Ang iyong ina ay nasa mga Gu. Nag-aalala siya sa aking kapalaran. Pupuntahan ko pa siya? Di ba asawa mo ang may-ari ng kumpanya? Bigyan mo ako ng 100,000 yuan. O sasabihin ko sa kanya na ikaw ang anak ko. Kung may lakas ng loob ka, subukan mo sabihin sa kanya. Binabantaan mo ako. Ang pangalan niya ay Magician, tama? Ang kumpanya niya ay nasa Jianan Road. Gusto mo ng pera, tama? Narito ang 100,000 yuan. Kung kukunin mo ito, huwag mo na siyang gabalain muli. Naintindihan mo ba? Hindi ko naiintindihan. Kung ilalantad kita, saan naman ako kukuha ng pera? Ha? Ngayon, nakasala si Guanan. Ito ang sabi sa'yo ng pangatlong kapatid. Ang masamang tao ay may sariling masamang karma. Kuya, magandang umaga. Magandang umaga. Kapatid, may nangyari ba? Dumating ba si Guanan para guluhin ka kamakailan? Hindi. Dapat lang siyang tratuin ng ganun. May tanong ako sa'yo. 2 araw na lang at Pasko na. Gusto mo ba na sumama sa akin sa hapunan? Meron akong ilang oras. Tara na kapatid ko. Pasko na bukas. Pero, wag lumabas kasama ang aking kapatid Yeting. Bakit? Pasensya na po. Nangakong nakababata kong kapatid na sasama siya sa akin. Si kuya pala. Sige, papasok muna ako. Si kuya lang palang hindi nagtatanong sa nakababatang kapatid niya. Kung gusto niya magkasama-sama sa Pasko. Nga pala, 3 taon na nakalipas, sabi ni Daddy na ipinagkatiwala niya ang kanyang nakababatang kapatid sa kanyang kuya para alagaan siya. Oo, lagi ko itong itinatago sa aking puso. Ang ganda ng pagiging isang responsableng Ginoo. Sige, tutuparin ko ang iyong hiling. Kapag ang aking kapatid na babae ay ikinasal, siguraduhin mong pupunta ka sa akin para ayusin ang batas ng kasal. Basahin mo ng 300 beses.
Kuya, kumain ka lang. Bakit ka nagpabook ng venue? Ayoko may istorbo ng iba. Alam ko ang nararamdaman mo para sa akin. Bagamat ikaw ay ampon ng pamilya ko. Sa kabila ng lahat, magkakasundo pa rin tayo bilang magkapatid. Yuyue, hindi tayo magkadugo. Wala ako sa aklat ng pagrehistro ng pamilya ko, kaya legal mo o hindi. Wala tayong nilalabag na batas. Pero, Okay, naiintindihan ko. Wala kang dapat alalahanin. Ano man ang piliin mo, pamilya pa rin tayo. Bakit kailangan isara ang restaurant na ito? Bukas ito pero hindi tumatanggap ng customers. Zishan, gustong-gusto kong restaurant na ito. Bukod pa doon, kakakuha lang natin ng marriage certificate. Pasensya na po kayong dalawa pero nakabook po ang buong lugar ngayon. Ano? Teka miss, Zishan, bigla akong nawala ng gana kumain dito sa restaurant na ito. Maghanap na lang tayo ng iba. bakit naman? An, kuya mo yun di ba? Kasal na tayo. Pamilya na tayo. Sabihin mo sa kuya mo, hindi ba pwedeng umupo na lang tayo dito? Ang dami namang bakanteng upuan. Sir, pasensya na po. Nako, tapos na talaga to. Mr. Gu, nagkataon lang na nandito ka rin. Hindi ko alam kung magiging komportable ako kung kumain ako dito. Sino nang papapasok sa'yo? Miss Gu, ako ang waiter ninyo. Si Ana dito ay aking mga kaibigan. Pakisuyo, ayusin ang kanang upuan. At yan ang pinakamahal na pagkain at alak sa restaurant. Ang lahat ng gastos, sagot ng mga kaibigan namin. Naiintindihan ko po. Yuyue, pwede ba nating ayusin ang kanilang upuan at palayasin sila? Shh. Kuya, manood ka na lang ng palabas. Waiter, babayaran ko na ang bill. Sir, ang kabuuang halaga ay 3.2 million. Ano? Bakit ang mahal? Ganun na lang nangyayari. Sabi ko sa'yo, napakatalino ng kapatid natin. Nakakuha siya ng napakalaking set na pagkain para sa mga yun. Sabi ko nga kahit isang bote ng alak, pwede na siyang matakot. Hindi mo ba nakita ang ekspresyon ng mukha niya? Pag-isipan mo, isang beses lang siyang kumain ng maayos sa loob ng kalahating taon dahil sa isang maliit na sirang kumpanya. Bakit ka nagpapanggap na boss? Ang kapatid ko ang siyang tunay na boss dito. Ama yan. Hello? Ayos papa, alam ko. Babalik sina mama at papa. Pa, Papa. Pasensya na po, napag-alala ko kayo ni Mama. Ma, ayos lang. Ang mahalaga nakabalik ka na. Nag-aalala rin si papa baka nagkamali ka ng desisyon. Ma. Umalis ka para makasama isang estranghero? Sinusubukan mo ba kung galitin? At magagalit ako? Kuya, Bawag ka na magalit kay Yuyue. Alam kong mali siya. puro ka na lang protekta sa kanya. Basta marunong ka magtago sa likod ng kuya mo. Ayos lang. Ang mahalaga, bumalik na si Yuyue. Yuyue, ngayon nandito ka na. Nakauwi na rin kami mga magulang mo. Bukas mag-family dinner tayo. Para ipagdiwang. Oo nga pala. Tawagan mo si Anan. Imbitahan natin siyang kumain kasama natin. Xiaoli, kunin mo lahat ng regalo sa kotse. Pagkatapos mong umalis, si Anan, ginawa niyang lahat para mapasaya si Papa. Hindi ko sinabi sa kanyang mga sumusunod na nangyari. Ang kalusugan ni Papa ang pinakamahalaga. At hinayang magkuha ang kontrabida ng gusto niya. Pagbalot ni Mr. Ego sa China, niyaya niya ako sa family dinner. Hindi na sayang 2 taon na inilagi ko sa pamilya ko.
Go Nang Yue, bakit ka nandito? Nang Yue, bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba ako dito? Mga magulang ko mismo ang naghanda ng family dinner pagbalik nila mula sa China. Ano bang problema mo? Bakit ka tumatawa? Hindi sila magulang ko? At silang mga magulang mo? At sino pa ba? Syempre, silang magulang ko. Go Nang Yue, napakawalang hiya mo talaga. Inakit mo ng dalawa kong kapatid. Ngayon nagpapanggap ka pa na parang totoong anak ng pamilya ko. Guanan, nandito ka pala. Pinilit ulit ako ni Papa para pupuntahin ka dito. Kuya, nandito ka ba para sunduin ako? Ngayong nandito ka na, bilisan mo na, tara na. Hindi naman. Ikaw? Dalawa kayo? Kayong apat? Tama, kaming apat. Anan, lumabas kami para sunduin ka. Dahil gusto ni Papa, kaya mas mabuting kumalma ka na lang. At huwag mo na kaming guluhin. Tito, Anan, 2 taon na kitang hindi nakita. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa'yo ngayon. Kamusta ka na? ayos lang ang lahat. Huwag kang mag-alala. Halika, kumain na tayo. Lumalamig ng pagkain. Tito, kain muna tayo. An, halika. Tikman mo itong ulo ng manok. Mas makapal ang laman ito. Salamat, Tita Go. Malagod kang tinatanggap. Naglakas loob ka pang uminom ng tsa at makipag-usap sa harapan ko. Mukhang malakas pa rin ako kahit sa edad kong ito. Sige. Manatili si Anan sa bahay ngayong gabi. Matutulog siya sa kwarto ni Yuyuy. Magkasingidan kayong dalawa. Marami kayong pwede pag-usapan. Asawa ko, nalilito ka yata. Hindi pa nakikita si An at Yuyuy. Ano bang pag-uusapan nila? At isa pa, tayo ang mag-ina. Ano sa tingin mo, An? Makinig ka kay Tita Go. Go Nang Yue. Ay, paumanhin. Buong pamilya nagbibihis ng ganito. Hindi ba maganda? Kuya, akala ko tulog na silang lahat. Bumangon ka na at bumalik sa kwarto mo. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Na-spray ng pa ako. Pasensya na. Allergic ako sa mga babaeng katulad mo. Kuya, totoo naman na-spray ng pa ako. Ay! Go Nang Yue, may problema ka sa utak? Totoo ba? Na-spray mo talaga ang paa mo? Oo, ikaw naman. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Kung sinusubukan mo lang akong lokohin, hayaan kitang gumapang palabas ng bahay ko. Sino ka ba sa tingin mo? Ako ang bisita ni Uncle Go. Kahit ikaw pa, ako si Kuya Yeteng. Hindi mo ako basta mapapaalis. Hindi mo magagawa yan. Kung malalaman ni Uncle Go na ikaw at ang 3 kapatid na lalaki ng pamilya Go ay may ugnayan, ano sa tingin mong mangyayari? Hindi ko inaasahan na ganito pala ako kalakas. Hindi sila kwalipikado. Ako ang may desisyon dito. Hindi sila kwalipikado. Ako ang may desisyon dito. Ma, Miss Go, may karapatan ba ako na sipain ka palabas? Tita Go, naiintindihan mo bang nangyayari? Bago pa dumating si Anan sa bahay mo, tinuring mo siya ng parang sarili mong anak. Bitawan mo ako. Marumi yata. Alas 10 na ng gabi. Bibigyan pa kita ng kaunting respeto. Magsuot ka ng damit at lumabas ng kwarto. Tita Go, hindi mo ba ako naiintindihan? Lahat ba ng ito sinabi ng babaeng to? Sabi ko sa'yo, nandigo siya ng tabang makakapatid sa pamilya Go. Yiting, Opo. tawagin mo security guard. Itapon mo siya sa palabas. sige po. Ikaw ang dahilan. Sabihin mo sa akin kung ano. Ano mo talaga sinabi mo kay Tita Go? Ikaw ang dapat pumayas dito. Napagkapangahas mo sa bahay ko. Okay ka lang ba? Itapon mong babae ito. Palabas. Itapon mong babae ito. Palabas. Wag! Hindi ako alis! Hindi ako alis! Tita Go! Isa siyang mandaraya! Kasama yung 3 niyang kapatid! Tita! Mama, paano mo nalaman na nandito si Guanan? Ang talino mo talaga. Ang iyong mata ko, pinagdaanan na namin ng lahat. Nakita ko ng lahat ng klase ng mandaraya. Ang iniisip ko lang ay si An. Alam ko kung anong klaseng babae siya. Ang ginagamit ka pa niya. Habang ikaw, pinapakain mo siya. May maayos kang tahanan.
Pero sinusundan mo pa rin isang ligaw na tao. Sa tingin ko, dapat mong matutunang alalahanin lahat ng ito. Alam mong mali ako. At labis kang nagdusa. Kaya huwag ka na magsalita pa. Mama, alam na ni Yuyu yung pagkakamali niya. Huwag mo na siyang sisihin. Tingnan mo, ang kapatid mo si Yeteng. Pinoprotektahan ka pa rin. Ikaw naman ang kapal ng mukha mo. Sige na. Magpahinga ka na. Kayong dalawa, alam niyo na dapat kung anong gagawin niyo. Po! Kung hindi lang ako dumating ngayon, tinutulungan mo na sana siya. Kung hindi lang ako dumating ngayon, tinutulungan mo na sana siya. Imposibleng tulungan ko siya. Kahit hindi ka dumating, hindi ko siya hawakan. Sa bagay, hindi ako naniniwala. Yuyu eh! Totoo lahat ng sinabi ko. Tapos na. Tapos na. Nung pabigla-bigla akong tumakas kay Yeteng, ayaw ko kasing maging komplikado ang relasyon namin ng panganay kong kapatid. Hindi ko inakala na sobrang tagal kong tumakas. Hinisisi ko si Gong ni Yue. Ang mandaray na nagpalaya sa akin mula sa pamilya ko. Wala akong talang cellphone, walang kahit anong damit. Nanginginig ako sa lamig. Pagkakataon talaga, anak. Bakit ka nandito? Ako ang iyong ama. Pupunta ako kahit kailan ko gusto. Pagkatapos maubos ang pera, bigyan mo ako. Pa, di ba 100,000 na lang binigay ko sa'yo? Kasubal ka na naman? Tumigil ka! Huwag ka na magsalita. Bigyan mo ako. Kundi hahanapin ko asawa mo.